Base po sa pagtatapos ng ikalawang linggo ng trial, paano po ninyo tatayahin or i-evaluate yung naging takbo ng presentasyon ng evidence ng prosecution panel, particularly po doon sa Article 4 o yung issue ng grave threats, Kong? Naging matagumpay yung paglagay ng pundasyon doon sa Article 4 o kaya po yung mga binitawang mga banta ni VP Sara Duterte laban sa mga tao, no? In particular kay President Marcos Jr., former Speaker Martin Romualdez, at kay First Lady Liza Araneta. No, nakita naman natin sa mga nagdaang 2 linggo, nakita yung video, natunghayan natin lahat, narinig natin yung mga binitawang salita. Ang pinakadepensa na po ni VP ng kanyang legal team ay hindi yung pag-deny ng video, hindi rin pag-deny ng sinabi, bagkus no, explanation lang doon sa binitawang mga salita. Hindi rin nga po dineny no na yung mga binitawang salita ay pagpatay talaga yung sinasabi. Sabi ay response lang to the question, hindi siya threat. And of course, andyan yung last week, inauthenticate ni NBI Director Attorney Lotok yung affidavit of investigation na nilatag ng NBI. Ano ibig sabihin ng video na to? Ano ibig sabihin ng mga salita na yon? Nalaman nga no, na grave threats yung isa sa mga kaso na pumapa sa ilalim yung mga salita na yun kung ito man ay magiging criminal case. Nonetheless, no, pinagpapatibay po nito yung ebidensya no, na mabigat yung sinabi ni VP. And kung meron man itong implikasyon sa kanya, no, fitness to rule, continuing na serbisyo sa mamamayan, public trust, yun po yung i-assess ng ating Senate Impeachment Court sa mga magdadaang araw. Opo. Dito, representative ko, ito parang narinig ko kasi ito, parang sinabi o nagpahayag si VP Sara Duterte na wala raw sapat na ebidensya ang prosecution laban sa kanya. So, dito bilang abogado rin po, representative, ano po yung tugon ninyo rito? At gaano ba katibay talaga yung hawak na ebidensya po ng prosecution regarding po dito sa kanya? Kong? Yung sinabi natin nung binitawan niya yung statement na yon ay grabe, ghoster na nga si VP Sara Duterte, gaslighter pa siya. Dahil nakita naman natin, sabay-sabay nating nakita yung salita, 'di ba? Sabay nating narinig yung sinabi. And ang sa atin, gusto natin makita yung pruweba na pag sinabi to, ano yung kanyang explanation. Hanggang ngayon, context no pa rin yung binibigay ni VP. Pero ang sa atin, kailangan po yung ebidensyang nakita na natin, i-assess na natin kung ano ibig sabihin nun para matapos na yung discussion at matapos natin yung proseso. Opo. And dito kung hindi ako nagkakamali, haharap na si NBI Director Melvin Matibag bilang next na witness. Sa pagharap niya po kung ano yung pangunahing aspeto ng investigasyon ng NBI ang siguro aasahan ng public na kanyang bibigyang linaw sa harap po ng impeachment court, Kong? Siguro ang maasahan natin dahil ang sinabi ng NBI, full-blown investigation yung ginawa nila. Pero yung nalaman pa natin, yung affidavit of investigation lang ng mga videos na nakita natin no, nung sinabi ni VP doon sa isang press conference na yung kung siya ay pinatay, no, wag tigilan yung mga taong yon hanggat mamatay sila. And yung meron pang subsequent press conferences, hindi lang po isang beses yung sinabi yun, 'di ba? May isang video na ginawa yung ganitong gesture, 'di ba? And iba pang mga statements na ganun yung sinabi. Mas yun pa lang eh. Pero yung continuing threat, kung meron man, no, si NBI Director Attorney Matibag yung pinakamakakapagsabi kung ano na yung inaabot ng investigasyon na yun. Okay po. And dito, representative ko, maisingit ko lang from day one nung impeachment trial, kung magbe-base tayo sa performance ng prosecution and defense, palagay nyo ba, representative ko, nabutasan kaya o natibag po kaya ng defense
yung solid na statement or pagsisiwalat ng ebidensya ng prosecution, Representative ko? In my assessment po, hindi po. Nakita naman natin sa opening statement, ito yung supposedly maglalatag ng footing no, ng both parties. So tayo, nilatag natin yung 4 articles of impeachment. Bali po, may mga 4 na separate na batayan kung bakit po impeachable si VP ngayon. No? Pero ang depensa, hindi po niya on Article 4, nirespondan yung ganong klaseng threat. Di ba may articles 1, 2, 3? Meron pong pag-address dito sa 3 pero sa ika-4 wala. Hindi nila ma-deny yung existence ng video, hindi nila ma-deny yung sinabi ni VP. Ang kaya lang po talaga nilang gawin ay magbigay ng context. And even then, yung context na yon hindi po niya ini-excuse yung sinabi ni VP, anong implikasyon nito sa pamumuno niya, o kaya syempre kung ano yung krimen na pwede niyang mapaloob doon sa sinabi. And yung sa atin naman, klaro kasi itong lahat. Kaya po, nasa interest ng taong bayan na hindi na tayo magtagal, magtumpik-tumpik pa, mag-proceed na tayo sa iba ring articles of impeachment na mas mahaba pa yung mga ebidensyang kailangang ilatag. Okay po. And dito pa, ito pa, isang mahalaga din pong punto, Representative ko. Kasi, yun nga po, ang inaasahan ng iba, parang darating na si VP Sara, haharap na sa impeachment court. Pero yun nga po, hindi siya nagpakita. Para sa inyo, Representative ko, okay lang ba ito? Kasi sabi naman ng iba, karapatan niya naman yan eh. Pero para sa inyo, Kong, okay lang ba yung ganito or parang may mali? Kong. Ang sa atin gusto lang naman natin mabigay yung hinihingi at hinahanap ng taong bayan. Naghanap sila ng pananagutan, naghanap sila ng sagot. At ngayon, yung nakikita nga nating mga pagsagot ng depensa in the impeachment trial, hindi naman din po siya sagot. No? Ito ay paghahanap ng butas, ito po ay pagpapasikot-sikot ng mga tanong paulit-ulit, paikot-ikot hanggat na nako-confuse yung taong bayan. Ang hanap natin sagot, si VP Sara yung pinakamakakapagbigay nito. At mas maganda po si VP Sara personally ay magpakita sa kanyang trial, no, mapahatid sa taong bayan kung ano po ba yung depensa niya kung meron man, no, and hindi po tumakas sa pananagutan, tumakas sa init. Siya naman din po nagsabi na kailangan po at willing siyang harapin yung mga charges na to at the proper forum. Ito na ang proper forum. So, ngayon, ang hinihintay na lang po yung kanyang active participation sa proper forum na ito. Opo. And ito pa, Kong, sa pagkakaalala ko lang po, nagkaroon ng parang konting tension sa schedule matapos atang hilingin ng prosecution na i-advance yung testimony ni Director Matibag dahil sa kanyang di umano'y foreign trip na tinutulan naman ng ilang mga senator judges. Paano nyo po kung tinitiyak sa inyo po sa prosecution ng inyong panel na hindi po maaapektuhan yung takbo ng case sa paglipat ng kanyang salaysay dito sa impeachment na ito, Kong? Ang sa kaalaman ko po ay bagamat may ganong request, nagtuloy-tuloy naman na po yung pagpanguna ng schedule ng trial sa schedule ni Director Matibag. So, naninigurado na lang tayo na syempre kung ano mang witnesses yung kailangan pong mapaharap ay humarap. No? Prepared naman po yung House Prosecution Panel na kung sino man po yung witness na isasalang ay syempre yung mga tanong andyan, yung ebidensyang gustong makita nariyan, and ipapresent sa taong bayan. Yun naman po yung best preparation na maibibigay natin. Opo. Ito, Congresswoman, last question ko na lang po bago ko ilipat kay Bombo Kim yung pagtatanong din po sa inyo. Sabi nung ilang mga sumusuporta kay BP Sara, or I think parang si BP Sara, sinabi niya rin po ito, itigil na yung impeachment na yan kasi pamumulitika lang daw po ito. Sang-ayon ba kayo doon, Representative ko? Hindi po tayo sang-ayon sa ganong sentimiento.
hindi natin madedenay na political ang proseso ng impeachment. Hindi kasi to legal lang eh. Kung legal lang, di sana sa korte po siya dumulog. Pero sa konstitusyon, nakalagay dito at sinalang specifically ang House of Representatives and even ang mga miyembro ng Senado bilang impeachment court judges dahil dapat i-honor yung pulso ng mamamayan at pulso ng taong bayan sa mga proseso na ito. And therefore, para po mangyari yun, dapat hindi tayo blindly following the law or even blindly following yung interest ng kung sino mang politiko. Pero dapat yung pulso ng taong bayan yung laging nananaig dito. Sa atin, hindi to pamumulitika, no? Ino-honor lang natin yung gusto ng taong bayan ng lahat ng sangkot dapat managot mula at simula sa tuktok, no? And hindi tayo titigil hanggat matapos natin yung pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa korupsyon dahil gusto natin yung pamamahala para na sa interes ng mamamayan at hindi lang sa iilan. Okay po. Very well said, Representative ko. Sige, sa puntong ito po, Congresswoman, ibibigay ko naman kay Bombo Kim yung opportunity para magtanong din po sa inyo. Bombo Kim? So hello po and happy Sunday, Kong. This is Bombo Kim Ramos and it's nice to see you again po para dito sa interview na to. Nice to see you Una din ko po pong ulit. katanungan na siguro, attorney, gusto ko lamang po malaman yung ating specific comment with regards sa, I think this is from a prosecutor po siguro nung Corona impeachment trial, na sabi niya lang daw po, itong withdrawal ng prosecution ng witnesses for the Article 4 ay tama lang dahil ito daw po yung weakest na articles to be defended by the prosecution. Ano pong komento natin with regard to these remarks? Actually, yung pag-atras naman ng witnesses na isa lang ay ginawa po talaga dahil na lay down na yung foundation ng Article 4 sa first two witnesses. So, the very crux of why there were witnesses that were withdrawn ay para makatipid sa oras ng impeachment court at ng sa taong bayan, no? And regardless of the number of witnesses na isasalang and even yung ebidensyang ipepresent, naniniwala at nanindigan yung House Prosecution Panel na lahat po ng ating articles ay matibay, no? Actually, lagi yung tinatanong sa amin, no, ano po ba yung mas matibay? Iba-iba talaga yung mga sentimiento ng ating mga members ng House Prosecution Panel. Iba-iba rin kasi yung bias nila na articles of impeachment. Pero ang sa atin, lalo na't ang final na, or in-endorse rather, na impeachment complaint ng Makabayan Block na kasama po ako, ay mas sa confidential funds, yung basehan, naniniwala tayo na yun yung dapat na bigyan talaga ng mas maraming atensyon ng tao. Dahil ito po, pera ng bayan talaga yung involved eh. Mas marami nga lang ebidensya yung kailangan nating baybayin. Nonetheless, no, yung pag-present naman ng 4 articles, handa po yung mga iba't ibang miyembro ng House Prosecution Panel. And gusto natin sa dulo nito, yung evidence na kailangan ma-present, and kung na-present na, to save the time for the court. Yaman din lang po, Kong, nabanggit natin yan. Meaning to say po ba, dito tayo sa article with regards sa confidential funds, or if di po ako nagkakamali, Article 1, ang pinaka-confident o nangingibabaw na pinaka-confident ang prosecution with regards sa ebidensya at mga witness po na ipoproduce. I think the House Prosecution Panel is ready and able to defend all arguments of all the articles. Yung shinare ko po, personal bias ko lang, na Article 1 of the articles kasi po sa bahagi naman ng representation na to, yun po yung in-endorse yun ng impeachment complaint tungkol po sa confidential funds. Pero nonetheless, no, there are different members of the House Prosecution Panel, lahat sila may iba't ibang sentiments, ano yung strongest at ano po yung mas gusto nilang naka-highlight, in their own personal capacities na po yung mga ganong klaseng opinion. Ang atin, no, kayang-kaya pong depensahan ito sa harap ng publiko and definitely sa harap ng impeachment court. Okay, attorney, ito naman po next question ko with regards sa Article 1 na po kasi itong paparating natin na kumbaga paglilitis. Ano po kaya attorney o Kong yung ating expect for impeachment trial, specifically hearing about the Article 1, articles of impeachment ni kontra kay Vice President Sara Duterte, and
in case man po, attorney, na hindi payagan itong pag-access o pagpapasabina sa BIR box, are we confident enough na yung mga marked evidence natin in relation sa pagpresenta nitong article na ito, the available ones po ay sufficient to prove na nagkasala dito ang VP? And siguro isingit ko na lang po, nakikita ba natin na ang magiging situation in case yung tulad po sa pagpapabukas sa second envelope nung si dating Presidente Estrada po itong ini-impeach? To clarify, yung subpoena for the bank records, tax records, and AMLC report ay para po sa Article 2. So, Article 2 is unexplained wealth, yung hindi mapaliwanag na laki ng yaman ni VP Sara o kaya paglaki ng yaman. Pero Article 1 ay naka-establish na and pre-mark na yung evidence na gustong i-present. So that is yung COA reports ng OVP and DepEd and yung supporting documents na to and yung mga discrepancies na nakita using government records doon sa mga sinabit sa COA. Diba? So whether that is yung sa disbursement receipts, merong nakapirma, pangalan, Mary Grace Piatos, yung or other recipient, yung mga nag-disburse ay mga disbursing officers na hindi naman po dapat nag-disburse according to the joint memorandum na issued din ng COA, disbursing officer or head of agency lang, pero makikita natin members ng VP Security Group, yung nag-disburse ng CIF, yun po yung mga ipepresent as nabaybay na natin during the House Committee on Justice clarificatory hearings and even ng Quadco. So, yun po yung mas firmly established na yung evidence. Yung Article 2, nabaybayan natin yung spirit nito essentially noong clarificatory hearings as well. Pero kaya nga gusto natin yung katotohanan, masiwalat, malaman, ma-finalize, no? And matatakan natin para makamit natin yung pananagutan. To that end, no, gusto natin na yung bank records, tax records, AMLC report ay maikonsidera ng impeachment court doon sa Article 2. Yun naman po yung sa Monday, this coming Monday, na pag-uusapan kung ito ay i-issuehan ba ng subpoena, no? And ang dulo nito sana, kung hindi na makatakas pa ang katotohanan at pananagutan, ma-finalize at makita na natin ito. Ito po, attorney, second to the last question, and please tell me na lang po if hindi kayo pwedeng magbigay ng sagot dito. Pero siguro maano ko lang po, ano po ba yung nire-recognize ng House Prosecution Panel na gaps sa inyong mga ebidensya at witnesses na para po basagin nga itong depensa, na sa tingin niyo po titirahin sa inyo pabalik ng depensa or kumbaga i-deem po nila as your weakness in terms of arguments, your stance as a prosecution panel? Well, in my opinion, wala pong gap. Ang question na lang po is whether papakinggan yung interest ng taong bayan or meron po bang ibang interest na papanaigin na hindi po ma-honor yung ganong klaseng kagustuhan ng taong bayan na makita yung katotohanan, matatakan yung pananagutan. For example, yung mga arguments na ginagamit para hindi po makita or hindi makita yung bank records, etc. because of the bank secrecy law, etc. Hindi po ito applicable as per yung nakita natin during the House Committee on Justice hearings. So meron pong legal argument na pwedeng gamitin at ginagamit para sagutin yung mga standing concerns and issues na yon. Ang matter na lang po is, tama po kayo, no? Magkakaroon din po ba tayo ng isa na namang envelope na hindi bubuksan? No. Ang BIR box na ito po ba ay naglalaman ng mga ebidensya na hindi na naman magkakaroon ng oportunidad ang taong bayan na makita? Hindi makakatakas ba ang pananagutan sa atin? Yun po yung mga standing questions natin na sana po magdesisyon tayo the come Monday, moving forward, na ipakita ito sa interes ng mga bayan. Okay, attorney, ito na lang po last question ko bago ko po ibalik ang mga pagtatanong kay Bongbong Kier. Kung ito po ba, may comment po kasi o may nasabi itong si VP Sara na ito daw pong pag-conduct ng impeachment trial against her is a waste of public resources.
Ano pong specific pong stance o komento dito o response ng House Prosecution Panel? Siguro I'll respond as myself. Mm, I think that's an attempt to obfuscate, no? At magulo yung issue dahil ang may current tanong nga kung sino po bang nagsayang ng pera ng taong bayan ay si VP Sara Duterte herself. Tinatanong natin kung saan po napunta yung confidential and intelligence funds in the amount of 612.5 million pesos. So, hanggang ngayon hindi pa rin yun nasasagot. What's to say na nasayang yung public funds na yun or hindi kung hindi natin talaga alam kung saan siya napunta. Yun po yung gusto nating malaman at gusto matatakan through this trial. And siguro as a final word, hindi po sayang sa oras, hindi po sayang sa pera ang proseso ng pananagutan. Kaya nga po ginagawa natin to para in the future, hindi na ganito kalala yung issue ng korupsyon. No? Siyempre marami pa tayong kailangan gawin, hindi lang naman impeachment trial yan. Marami pa pong mga proseso and so gusto nating baybayin natin yun ng sama-sama. Alright, thank you with that po. Thank you very much, Attorney. And siguro ibabalik ko na po kay Bongbong Chair itong mga pagtatanong. Okay, balik po sa akin kung ang pagtatanong po. So ito, ilang katanungan na lang po. Una, kung kayo po sa prosecution, paano nyo po ba hinaharap or haharapin? Ano po yung mga strategy nyo para ma-counter itong strategy ng defense panel na madalas pong mag-file ng pagtutol or objections sa dito sa impeachment trial, Kong? Pasensya na biglang dumilim tayo ay nag-underpass. Pero ang pinaka-counter naman po dyan ay ang pagtindig pa rin sa prinsipyo at ang pagtindig sa mga regulasyon na applicable. For example, no, may mga objection na hindi po proper kasi po yung ating pagtatanong ay falls under an exception or pasok naman po sa rule pero nagugulo because of the way na pinost yung objection na yon or even no, yung circular questions na yun pa ang mas nakikita kong sayang sa oras ng mamamayan eh. Kasi po, pwede na tayong mag-move on sa next piece of evidence. Pero paulit-ulit yung tanong sa certain witness kahit asked and answered na siya, for example. The way to counter din naman po is syempre yung pag-manifest natin sa court ng principle na tinitindigan natin. Kung ang question ay asked and answered, di sabihin na pinaghandaan po talaga kung paano gagawin yung paglatag ng arguments at syempre pagdepensa po nito. Opo. Sa mga senator judges kong, may nakikita ba kayong mga red flag sa mga senator judges during way back nung mga nakaraang araw ng impeachment, Kong? Siguro na-confuse tayo sa red tagging sentiment ni Senator Robin Padilla even if sarili niya po ang ni-red tag niya. And gusto ko lang pong gamitin yung opportunity na ito para mag-fact check. Hindi po naging head of agency si VP Sara Duterte sa NTF-ELCAC. Na siya po ay naging co-head lang bilang quote-unquote head of agency. So tayo hindi po nakikita natin yung argument na yon bilang some form of context or reason doon sa sa pagbitiw ni VP Sara ng mga ganong klaseng salita o kaya naman yung kung ano mang gustong context na ilatag doon. Red tagging has no space in our society, no, in our government or in treating other individuals. Mismong Korte Suprema na nagsasabi na ito po ay threat to life, liberty, and security. No? And gusto natin, para mas ma-honor yung mga karapatan natin, no, kapag may kritiko or dissent, ito po ay pinapakinggan yung meat of it at hindi po tinatag na lang para po ma-excuse or kaya masantabi. Opo. Ito, last two questions na lang, Congressman ko. Dito po sa sa impeachment na ito, ano po ba yung aasahan pa ng public sa mga susunod na araw sa pagpapatuloy ng impeachment trial? Makikita ba namin kayo, Kong, na magsasalita dito sa trial?
Sa mga press conferences lang po siguro niyo ako makikita. Hindi po ako miyembro ng prosecution panel, and therefore hindi po tayo empowered magsalita sa harap ng impeachment court. No, nonetheless, no, ang maaasahan natin sa ating mga prosecutors ay syempre ilalatag nila yung ebidensya ng mga iba't ibang articles pa. Latag na yung sa Article 4, ngayon yung CIF naman, no. So, kung paano ito ni-request at how extraordinary is this request compared sa request for CIF ng DepEd and OVP over the years, which is sobrang liit lang, no. Yung COA report na nagbigay ng paano siya ginasta at makita natin yung discrepancies nito at ano yung mga paunang answers, if any. Kasi right now, halos wala. And sa, ganun din naman po sa unexplained wealth and bribery, nabaybay naman kaunti sa clarificatory hearings kung ano siya, may mga salins si VP Sara, may discrepancies ito according to other existing government records, like the EMLC report. And ang gusto nga nating mabutbut din is yung sa BIR, no, yung tax records niya. And yung sa bribery, ito din po ay mga records na na-establish ng Quadcom tungkol sa paano nangyari yung susuhol sa ibang mga opisyalis. Yun po yung maasahan natin at sana po inaasahan natin yung avid participation ng taong bayan, hindi yung taga-masid lang tayo, pero aktibo nating ini-interpret yung ebidensyang ito kasama yung ibang mga miyembro ng pamilya natin, mga kaibigan natin, and syempre, anong ibig sabihin at implikasyon nito sa demokrasya natin, sa pamumuno natin. Opo, ito last question na lang kung i-incorporate ko na yung dalawang tanong ko dito. Gaano kayo kung kakumpiyansa sa part ng prosecution na mananaig pa rin sa impeachment na ito, yung pagiging patas, kahit na ang kailangan na boto, kung hindi ako nagkakamali, 16, pero parang mahirap ma-reach yun. And kung meron mang isa na konsepto na dapat malaman ang publiko regarding dito, ano kaya yun kung? Siguro ang sa atin, ang konsepto na yun ay pananagutan, no? Baka nga dalawa, mag-cheat na lang ako konti, pananagutan at katotohanan. And kaya ang priority din naman ng, for example, ng House Prosecution Panel ay no, mas mahusay na ilatag yung nalaman natin na ebidensya para matatakan natin yung katotohanan, matatakan natin at makamit natin ang pananagutan. Siyempre may bahagi dyan yung alam nating numero na kailangang makuha for a conviction, pero ang sa atin din naman this form of process where inaalam natin yung katotohanan. Hindi naman to masusukat lang dahil sa pinakadulong question kung conviction ba ang maaabot o hindi given yung numbers na kakampi o hindi. Ang sa atin po, hindi pa yan solido, no? Ang maaasahan natin, no, kung ano man ang mangyari ay may ebidensya tayo. At sa ebidensya na to, pag pinagsalita to, if we let the evidence be heard, if we let the witnesses speak, makikita natin kung gaano ka solid at matibay yung ebidensya at kaso na dinulog natin sa impeachment court.